sarap, yayakapin natin siya. Dito na po tayo sa pinakahuli, sa conclusion. Parang bitin pa ako. Ba't ganito yung binigay sa akin? Napakabilis ano. Conclusion. For you, people of God, praise Him, serve Him, make diligent effort to strengthen your faith, develop sensitivity to the Holy Spirit dwelling in your heart, so that you would not miss His voice to guide you through in this tumultuous times. Let sanctification be your daily goal, and love the word of truth all the more. All and more. Yan. So, ayun na mga kapatid. Yan nga, sabi dito, strengthen your faith. Talaga nanghihina ka. Kaya nga tayo mga kapatid, kaya nga tayo, ginawa tayo ng bawat isa. Sabi nga natin, palalakasin natin ang bawat isa. Kasi meron din mga time talaga na manghihina tayo. Kasi tao lang din tayo. May mga pagsubok tayo, mga pinagdadaanan. Hindi tayo nakapag-isip ng nakapag-isip ng tama. Nakakagawa tayo ng mga maling desisyon. Nandiyan po tayo, mga bawat kapatid natin, mga kasama natin, mga pastors natin, nandiyan lang sila, pwede natin lapitan. Magpalakasan lang po tayo, nanghihina tayo, lalo na po sa pananampalataya, tiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Done. Thank you, Lord. Ano tayo? Pray tayo. Magsitayo tayo na. Testimony. Testimony mo. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Bago dyan, ginagawa natin ito yung testimony. Parang yun na hinihintay ko Alam ko ligtas na ako. Oo nga, actually nakalimutan ko po talaga. Kasi alam niyo yung mga minsan, may mga masasakit na dapat talaga nakakalimutan. Hindi mo naman pala yun. Oo, just lang yan. Hindi kasi, relate ko na lang din, kasi meron din dito word na deceive Parang, minsan gano'n din tayo mga tao Hindi ako iiyak, Kasi siguro, ano naman na to, living testimony na lang. Parang maging learning din tayo, maging, alam niyo, sige, kwento mo na lang. Kasi hindi ko na kwento to, tagal na, almost 3 years na rin. Pero ito, okay lang. Kasi gusto ko rin sabihin talaga, kasi ano to kumbaga, ito yung nagpalakas din sa akin. Lalo na nagpalakas ng nagpalakas na pananampalataya sa Panginoon, lumapit siya. Naalala ko nung panahon na binata pa ako, talagang rin ako, lumalangoy din ako sa kasalanan. Freestyle, mga backstone pa nga ako Pag gusto ko pa, nagpa-butterfly pa ako. Alam niyo yung mga panginginom, panginginom lang naman. Mga babae, siguro, gusto naman ang babaero. Alam ni Lord yan, kapagmahal nga ako Saka yun, yung pagiging mahingitin ng ulo ko, magagalitin ko. Pero nasa ano naman yan, nasa side naman natin yan, nasa father side. Sayang, wala si Bishop Leo. Bishop Leo talaga nagtago ito Alam niya kasi ano ko rin siya Hindi kasi yun nga, kinalimutan ko yun. Kinalimutan ko na, gusto ko na magbago Bakit ko ba naisip yun? Kasi nung time na yun, naisip ko na parang gusto ko na mga I want to settle. Hindi, parang gusto ko na rin magkapamilya. Magkaroon ng mga anak, gano'n. Dumating naman sa buhay ko yung katuwang ko dati. Dumating naman siya. Pagsimula naman kasi namin, siguro, gawa din siguro na hindi namin ganun makilala yung isa't isa. Or siguro, nangyari din na akala namin matatanggap namin yung mga ugali ng isa't isa. O hindi rin. Hindi ko pa pala ganun ang mga ugali namin yung isa't isa. Kami pa lang. Tapos siguro gawa nga ng kamunduhan,
sabihin na natin, siguro, dala kami ng tukso na she get pregnant na mga ganun. Tapos, nagkaanak po kami. Tuwa ako dahil siguro ito na nga. Akala ko nga, ito na nga yung simula ng pamilya. Hindi na ako masyado naglalabas. Talagang focus na lang ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Alam naman ng Diyos na ginawa ko yung parte ko bilang isang mabuting magulang, mabuting husband, tsaka tatay ng anak ko. Hindi ko lang maisip talaga na bakit nangyari din sa buhay ko time na yun. Siguro nga may purpose din. Kasi may time na habang inaalaga ko yung anak ko, meron time na umalis-alis lang yung asawa ko. Kala ko saan lang siya pumupunta. Si EJ, saan lang siya pumupunta. Napayagan ko lang siya kasi nandun yung di ba? Asaan naman yun Nabasa ko lang ito. Wala sa family naman yan, syempre. Kailangan sa family, kailangan sa mag-asawa, nandiyan yung trust. Naging transparent din kayo, di ba? Siguro yung paglabas-labas na nun, siguro natukso yung si LJ, natukso siya. Kasi tao lang din naman tayo, naiintindihan mo natukso rin tayo. Pero hindi naman natin pwedeng gawin sabihin yun na ganun lang kadali na. Kasi kung nananahan sa yung Panginoon, may iwasan mo. Sabi nga natin, takbuhan mo Takbuhan mo yung tukso di ba? Harapin mo problema, takbuhan mo yung tukso. Ganyan tayo mga Kristiyano. That time pa naman hindi pa naman ako, Christian naman ako, pero that time hindi pa naman ako masyadong active sa church. Kumbaga nga, iglesia nga siya So, nung nabuntis ko siya, natiwalag siya. Tapos ako naman, siyempre, pananaw ko lang naman dyan sa religion, sa mga ganyan. Yung dapat yung mag-asawa, parehas kayo ng pananampalataya. Kaya ako din nagpasakop sa kanya. Nag-doctrine ako sa kanya, iglesia. Iglesia ako. Iglesia rin ako, doon din ako. Binaptize din po ako doon. Tapos siya, siyempre, hindi pa nakakabalik. Pero nabaliktad, no? Ako ngayon yung Kristiyano, siya ngayon, tiwalag siya, hindi siya. Kung ano na siya doon ulit, iglesia siya. Ayun nga, tas may mga time na, kasi, yung sa isip ko noon, pamilya ko doon, kailangan maging maayos kami, maging buhay pamilya na Kasi ganun yung pananaw ko sa buhay. Pero siguro meron talagang pagkakataon na hindi lahat naaayon sa gusto mo, sa kalooban mo Siguro, minsan, Diyos na rin yung gagawa. Alam mo kasi na sinuportahan ko siya sa lahat ng mga ginagawa niya sa trabaho niya. Minsan may mga pagkakamali siya sa trabaho. Meron siyang hindi pagkakaunawa sa mga tao, sa kaibigan niya. Andiyan po ako para sa kanya kasi alam po natin na ganun po talaga yung ganun po ang priority ng husband. Kailangan lagi kang nasa tabi niya. Kailangan tinutulungan mo siya. Kahit minsan mali na yung mga nagagawa niya, pinapaintindi mo lang sa kanya kung gaano ka mali yung ginagawa niya, na huwag niya nang ulitin. Pero nauulit lang nauulit niya lang. Hindi ko alam bakit ganun siya. Yung minsan na, alam mo yun, pagod ka sa trabaho, kasi nagkatrabaho ko dati sa outlet sobrang trabaho doon, ang hirap. Masyadong mahaba ang oras, maraming ginagawa. Siguro bago mag-11, uwi na ako ng bahay. Pag alam niya na pauwi na ako, sasabayan niya na ako ng alis. Kumbaga yung anak namin, iiwan niya pa sa kapatid ko. Ng 11 ng gabi, hindi niya na ako hintayin. Hindi niya na ako hintayin para ipasa sa akin bata, para stay na kami sa bahay. Bibigay niya pa sa kapatid ko. Ginagawa niya yun, kala ko, kailangan niya sa trabaho, ganyan.
Pero hindi, umaalis siya siguro. Nakikipakita siya sa ibang tao. Ganun yung ginagawa ng wala. Tapos hanggang sa niiba niya na po yung schedule niya. Tataka na ako sa mga schedule niya. Parang wala namang ganun. Kahit ng mga tao, sinasabi nga na walang ganun, walang ganyan. May iba na yan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Hindi ako na ano sa kanila na hindi ako naniniwala. Ayoko eh, parang dinideny ko talaga ng mali sila. Walang ginagawa yun. Siguro parang ganun na tayong pakiramdam ng deceive. Hindi mo na alam na deceive ka na pala, di ba? Hanggang sa ginagamit ko na rin yung anak ko. Hindi, ginagamit ko yung anak ko para, alam mo yun, kasi tayo yun, sabihin mo kay mami mo, mag-stay mo na dito, huwag na lang pumasok, para magkakasama tayo. Pero hindi, maalas pa rin siya. Alam mo yun, yung mga ganung bagay. Marami, baka next week pa tayo matapos. Ayoko na isa-isa kasi hindi rin po talaga maganda na baka may mga masasama po talaga nangyari na ginawa po na talaga na hindi po maganda. Kasi nung time na yun talaga, nasasaktan ako. Hindi lang ako yung nasasaktan eh. Kumbaga, ako okay lang ako masaktan, okay na ako nasasaktan ako sa mga ganun ginagawa. Nasasaktan ako talaga nung pinakamasakit mo. Yung sa anak ko. Ako nasasaktan para sa anak ko eh. Kala ng mga tao na parang sobrang nasasaktan ako dahil may nagkaroon siya ng iba, Hindi. Nasaktan ako dahil nawasak ang pamilya ko eh. Dahil yung mga anak ko siyempre. Wala namang problema eh. Sabi nga, di ba, andiyan naman sa atin na tinutuloy sa Christians, restoration ng family, ganyan. Pero kasi sa akin, simulat noon hanggang ngayon, vision ko, ayoko eh. Mahirap eh. Siguro yung mga tao, hindi ako maintindihan, pero siguro, it's between me and God na lang po. Nakakatawa, yung pagdadasal ko, sabi ko, Lord, pagka magbibigay po kayo ulit sa akin, sana yung galing na sa inyo, ha? Kung galing sa inyo yung isa eh. Hindi, biro lang yun, joke lang yun. Ang pinagdadasal ko pa rin talaga ganito. Yung totoo yung, lagi naman, sabi ko lang, kahit magkahiwalay kami, yung, magkaroon pa rin siya ng maayos na buhay. Baga maging mabuti siyang tao, maging mapagmahal siya sa mga taong mahal din siya, maging maayos siyang ina sa mga bata. Ganun yung mga dasal ko sa kanya. Masakit talaga. Siguro, hindi lang naman ako yung, hindi ko rin, naranasan nyo rin naman siguro masaktan ng mga taong minamahal. Pero, ayun nga, sa mga pagsubok na yan, talagang ito talaga. Alam niyo, nalaman ko ng time na yun, nung nalaman ko mismo ng araw na yun, na bukas ang pagpasok ko, ayaw ko papasukin yung mga amo ko. Umuwi ako, pinauwi ako. Pero kinabukasan, pumasok ako ulit. Sabi, okay, ba't ka pumasok? Dapat nagpapahinga ka, dapat ganyan. Alam na nila nangyari sa akin. Pumasok ka lang ako kasi kailangan magtrabaho eh. Kailangan Yun lang yung mindset ko nun. Hindi yung, kasi parang sa isip, pagka sa bahay ka, mas mamimeditate mo pa yung problema eh. At least ako sa trabaho, alilibang ako. Sasahod pa ako ng maayos. Alam mo yun na kala mo okay na kayo kasi okay naman kami, casual kami. Yun ang pinag-usapan namin, wala kami sa personal namin buwan. Ang ano lang namin, co-parenting lang. Maganda naman, work naman po sa amin. Pinag-uusapan namin, basta pagdating po sa bata, nag-uusap kami, yun lang. Hindi kami ganun nakikita, through phone lang talaga, messages. Dami. Ganun lang kasimple yung ano namin yung relasyon namin. Pero talaga sinusubok pa rin talaga ng Panginoon. Baga, natapos na kami doon sa ganung parte. Parang
alam mo yun, habang ito nga, na mag-aaral pa, na pag-aaral ko ito, ipipreach ko pa ito mga ito, iisip ko. Yung mga pagsubok na naman dumarating sa akin. No, ito lang, kwento ko na lang kasi inyo para todo na to. Ibus! Ibus! Ang ganda kanina eh, no? Alam mo yan, di ba nga magme-message ko sa akin, nagme-message sa akin, kailangan natin mag-usap. Kasi mag-usap tayo, message tayo. Hindi kailangan pag-usapan natin yung personal. Okay, meron sila na lang. Pag-usapan natin ng personal. Bakit diretso mo na ako, ano ba yun? Sa June 16, uwi ako, babakasyon. Sige, uwi ka. Pag may pera naman ako, mag-ano ako, magbibigay ako, tsaka pasalit mo. Sige. May biglang babanat na. Kailangan kita dito sa ospital. Kailangan daw ng husband. Ginanon lang ako. Yun lang sinabi sa akin mismo. Kaya ako napaisip ako. Ikaw na yun, ba't kailangan pa ako? Ako naman, nag-ano lang, nag-take-out na lang ako. Siyempre, alam na natin yun, na parang, yun nga. Sabi niya sa akin, tsaka lang daw yung sasabihin. Siguro, na-trip niya ako, ewan ko, may tumawag sa akin isang nurse or doktor. Sabi sa akin, this is the husband of Dara. Siyempre, asapa ko yun. Sinabi ko, siyempre, husband ako. Husband ako. So, parang nandun yung binirify ako or confirmation. Sabi niya sa akin, this is the husband of Dara. Yes. Sabi niya sa yes, appointment. Did you receive any messages? Sabi ko, wala akong na-receive. Ba't ako makaka-receive? Sabi niya, ewan ko kung may na-receive siya. Ewan ko gumagana yung number niya. Kasi may mga iba-ibang number sa LJ. Tapos yun. Sabi niya sa akin, sabi niya, ano ba yung dietitian appointment na yan? Dietitian appointment na yan. Your wife is pregnant, no? Oh? Sabi niya, your wife is pregnant. Sabi niya, okay. Sana, kamali ako sana sinabi mo, hindi ako yung ama nun. Hindi ko na sinabi na ako yung ama, pero syempre, yun ang iniisip nila. Nagtataka lang yung doktor na parang, you don't know? Sabi ko, I don't know. Sabi ko sa kanya, how many months? How many months? Yan yung gano'n. Hindi ko alam eh. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, okay, I will call her now. Just give me her number. Sabi niya, binigay yung number niya. Siguro, tinawagan na siya. Tapos casual pa rin siya nito. Nag-chat lang din siya na parang message siya na tinatawagan ka naman ako, sagutin mo, gano'n. Pero hindi ko in-open sa kanya, hinihintay ko lang na i-open niya talaga sa akin directly. Hindi ko rin alam kung ano yung ano eh. Ako sa totoo, naramdaman ko ano. Parang tawa ako eh. Natawa ako, siguro, gawa ng, di ko, parang, di ako yun. Parang gano'n, di ba? Di ako yun, chika. Baklaki. Sorry. Alam mo yun, di ba? Parang, pero ano lang, ang una ko nung naisip ko na, sabi ko, kung kakausapin ko man sila sa personal, kasi naiayaan na akong kausapin personal. So makausap siya, tsaka yung lalaki. Parang gusto ko lang sabihin sa lalaki na ginawa mo yan sa kanya, mayroon din mga anak yan. Ngayon, inanakan mo, sana panugutan mo. Gusto ko lang sana bigyan ng ganong advice sila. At yun lang pag pinagdadasal ko ngayon, sana ano siya, maging kalabatan siya ng lalaki, mabigyan siya ng magandang buhay, sustento sa magiging anak nila. Ganun lang. Yun lang yung dasal ko. Hindi ko na pagdasal na maging ako pa yung tatay. May nag-iisip, bait ni Gerald, baka yung pa yung maging tatay niya. Hindi, pero may mga nangyayaring ganun sa totoo lang, sa totoong buhay. Inaako pa. Pero, malabo naman sa akin siguro. Patawarin ako ni Lord, pero masyadong masakit. Yung sa ano kasi, bata yan eh. Pero yung pinagmulan na yan, parang hindi maganda eh. Yun lang yung na sa akin na lalo na dito. Meron dito mga mag-aasawa, meron mga plano mag-asawa, may mga girlfriend, boyfriend, di ba? Siguro, magiging aral na lang din ito na hanggat kaya pa natin kilalanin yung isa't isa,
Yung mga partner, yung kilala mo sila. Hindi ka Jenny yan. Senyas na sila. Hindi, joke lang. Hindi, yun nga. So, talagang kailangan i-center niyo talaga rin ang relationship niyo si God. Kasi kumbaga, siya yung magiging guide niyo sa bawat desisyon niyo, bawat kilos niyo, bawat salita niyo sa isa't isa. Saka yun nga, huwag tayo magmamadali. Huwag tayo magmamadali. Huwag tayo magmamadali sa desisyon natin. Pag-isipan natin maigi. Mahalin natin yung mga partner natin. Sabi nga yun sa family, maging transparent tayo sa kanila. Sabi nga nila, yung mga lalaki nga daw, mostly, inaano tayo, parang yung mga nararamdaman natin na hindi natin sinasabi. Hindi natin ino-open sa mga, parang hirap na hirap tayo. May mga ganon, lalaki talaga. Sinasabi siguro, mostly ganon yung mga lalaki. Pero ako sa part ko, hindi. Sinasabi ko talaga. So, kung ano yung nararamdaman ko, sinasabi ko, kung ano yung gusto ko sabihin, sinasabi ko, diretsuhan ako eh. Prangka kasi ako tao. Ngayon, minsan, siguro, pag ganun yung ano ng attitude ng lalaki, minsan naman baka ma-misinterpret o ma-misunderstood ng babae. Minsan naman, huwag naman natin isipin na ano ba naman itong asawa ko, daming sinasabi, parang hina. Di ba? Parang yan lang, di ba? Naiyak na siya. Tao rin, ano lang din naman kami. Tao din naman kami mga lalaki. Hindi naman porket lalaki kami. Ganyan kami. Talagang papakita namin na lalaki kami na mas strong kami. Pero nangihina rin kami. Di ba? At pangalawa, syempre, kailangan ma-appreciate natin mga isa't isa. Kahit sa maliliit na bagay, hanggang sa malalaki. I-appreciate natin yan. Bilang kabigla ng bulaklak, i-appreciate mo, isang bulaklak lang. Huwag mo sasabihin mo lang kung isang bouquet. Isang bouquet, di ba? Bouquet na naman. Kaya na naman. Ay, huli ko. Di ba? So, yung mga simpleng effort lang, di ba? Ano ba yung pinakamagandang binibigay ng partner sa isang partner? sa isang kapartner, di ba? Yung oras, di ba? Yun ang pinakamahirap, hindi na minsan. Kung nakikita mo may time sa yung partner mo, nabibigyan ka ng time. Alam mo, i-appreciate mo yan. Mahirap gawin yan minsan, lalo na pag busy yung mga tao, gagawa siya ng paraan para makasama ka. Diba? Dami. Siguro, okay na po yan, mga kapatid. Sana po may mga natulungan din po tayo sa mga napag-usapan po natin dito. About technology. Diba? Ayan, tsaka yung testimony ko nga po, sana maging simpleng aral din po sa inyo ito. Dami pa sana. Dalawa yung pagkain. Ayun po mga kapatid, sige po.